Kumusta po mga ka-viral latest update? Alice Go o Go Whopping ay natunto na subalit hindi lang nilalabas sa publiko ng Bureau of Immigration base ito sa naging pahayag ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansenko sa pahayag nito sa press conference niya kung saan na ngayon si Go Whopping, ito'y pagkatapos mahuli ang Pogo Incorporator ng Lucky South 99 ni Cassandra Leong at kapatid ni Alice Go na si Sheila Go sa airport sa Indonesia at ibinalik dito sa Pilipinas. At formal na nga silang nasampahan ng mga kasong kaugnay sa paglabag sa kanilang passport sa bansa at iba pa. Inaabangan na rin ng taong bayan ang pagsisiwalat ni Cassandra Leong sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na mga sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Sa August 27, inaasahan na dadalo si Cassandra Leong at Sheila Go sa committee hearing ng Senado upang mabigyang linaw kung paano sila nakatakas ng bansa, kung sino-sino mga opisyal at kasabwat na tumulong sa kanila upang makaeskapo at kung nasaan na ngayon si dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Kaya naman mas lalong nangangamba ngayon ang mga hudas na opisyal maging senador, general at mayor na may itinatagong kaugnayan sa Pogo at kay dismissed Mayor Alice Go. Base sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, ay mas lalong ang lumiliit ngayon ang mundo ni Alice Go at malapit na ditong masukol dahil sa pagkahuli ni Cassandra Leong at kapatid nito na si Sheila Go. Napag-alaman kasi na dumaan sa backdoor ng bansa si Alice Go upang makarating sa Malaysia. Doon, dumiretso sila sa Singapore bago lumipad papuntang Indonesia. At maaaring nandun pa ito ngayon pagkatapos na kansilahin ng DFA ang kanilang passport kaya hindi na ito basta-basta makakalabas sa ibang bansa. Ayaw kong paunahan yung ongoing operation natin. Baka it will adversely affect the ongoing actions ng operation NBI saka ng immigration. Same po yung naging procedure, illegally sila umalis, hindi po sila dumaan sa mga formal na paliparan or airport ng Pilipinas, ng seaport ng Pilipinas. They might have gone out of the country through illegal means without the proper checking and inspections of our CIQ. Sheila Go. Ilan muna natin yung issue ng pagkaka-aresto dito. Ilan muna natin yung issue ng pagkaka-aresto dito, no, kay kina Sandra Leong at Sheila Go. Senator, may nakikita na ba kayong liwanag o pag-asa na baka susunod na rin yung tinatarget talaga, no, na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Go? Alice. Unang-una nagpapasalamat tayo sa Indonesian government dahil napakabilis nung kanilang aksyon at nung nanawagan ng ating Pangulo na imbestigahan mabuti yung nangyari at maparusahan yung mga taong sangkot sa pag-alis ni Go Whopping. Kaagad yung Indonesian government ay gumalaw at nahanap nila, no, sa Bantam, Indonesia, si Sheila Go at si Cassandra Ong. At kaya ako ang aking pananaw dito bilang ng oras ni Go Whopping at yung kanyang mga kasamahan pa, yung kanyang ama at ina, dahil naniniwala ako na nakaalerto na ang buong sangay ng Indonesian government sa kilos ni Go Whopping. Kaya it's a matter of time na mahuhuli rin siya. Pero kamusta na ho? Ano na ho ang susunod na hakbang ng Senado? Kailangan ho ba na dumaan muna sa Kamara bago simulan ng Senado ang investigasyon dito kay Go? O pwede nang simulan ng Senado kahit wala pang investigasyon sa Kamara? Tuloy-tuloy yung aming investigasyon at nakikipag-coordinate kami ngayon sa DOJ at sa Bureau of Immigration
ang gusto natin ay maayos yung pagdalo ni Sheila Guo at ni Cassandra Ong sa Senado. Marami kasing ahensya ang may kinalaman sa kaso nila. Kung matatandaan natin, daming kaso eh. No, may BIR, may Bureau of Immigration, may DOJ, may Senate, may House. At kaya nagko-coordinate ho kami sa iba pang mga government agencies at sa iba pang institusyon doon sa pagdalo ni Sheila Guo at ni Cassandra Ong sa Senado. Gusto natin maayos yung kanilang pagdalo at maayos rin yung proseso dahil iisa lang naman ang tinutumbok nito. Mapakulong natin at managot yung mga taong nagpatayo ng Pogo Hub sa Pilipinas, sa ating bansa, at magkaroon ng accountability. Senator, kailan po ba yung susunod niyong pagdinig dyan sa Senado? At ano bang maaasahan natin kung madadala na ba itong dalawa para tumistigo na nga ng tuluyan? Ano? Sa pagkaalam ko, nakaschedule kami sa August, tingnan ko lang kalendaryo, August 27. Uy, August 27. Tuesday next week, after ng holiday, ano? Monday kasi holiday. So, doon kami nakaschedule ngayon. Senator, mayroon ba tayong imbitasyon sa Bureau of Immigration din? Dahil may ilan din nagsasabi na posibleng sangkot ang ilang tiwaling opisyal dito sa immigration. Correct. Meron kasing butas, no? Yung Philippines to Indonesia na leg. Hindi pa malalaman kung paano nakatakas si Guo Huaping at ang kanyang mga kasamahan. So, yun ang ngayong iniimbestigahan kung paano nga siya nakaalis ng ating bansa na walang nakakaalam. So, tinitignan lahat ng anggulo. Meron ako mga teorya at binigay ko sa ating mga ahensya yung request ko sa mga datos at impormasyon. At yun rin po ang aming pag-uusapan pagdating sa pagdinig. Sa akin, Senator at partner, go ahead. napakalawak nitong marami nang nasangkot, even sa mga agency, possible din kaya na may mga ilan pa dahil paano nabigyan ng certificate, ng birth certificate si Alice Guo kung talagang Chinese national siya, Senator, possible din kaya na may iba pang ahensya ng gobyerno na sangkot dito sa pagpapalabas din at sa pag-i-issue din ng birth certificate ni Guo? Maraming seryosong paglabag ng ating ng ating batas. Yung pagbibigay ng birth certificate sa mga taong hindi naman karapat-dapat at lalo na ginamit yung late birth certificate process natin para maging Pilipino. Talagang hindi lang, nakikita ko dito, hindi lang yung mga violators ang dapat natin tignan, pati yung mga sindikatong nasa loob dahil balita namin ginagawang negosyo ito ng ilang mga tiwaling empleyado ng ating kawani ng ating pamahalaan. Senator, itong si Attorney Elmer Galicia, anong plano niyo sa kanya? Siya yung Iimbitahan rin siya, no? Dahil klaro na si Alice Guo ay wala dito sa Pilipinas. Kaya imposibleng pumunta si Alice Guo sa kanyang tanggapan para magpanotaryo. Opo. At ginigit niya na nakita niya si Alice Guo pero imposible naman yun dahil nga nasa ibang bansa si Alice Guo. So iimbitahan rin namin siya dahil hindi consistent yung kanyang sinasabi. Oo, kasi partner, nabalita dito, yung sa July 17, nagpunta si Guo sa Bali, Indonesia. Pagdating ng July 18, Base yan sa mga reports. Oo, base ito sa mga reports na nakalap namin, Kuala Lumpur naman, July 18, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore, napunta sa Singapore ng July 21 hanggang August 18. Hanggang sa makarating dito sa Batam, Indonesia nitong August 18. Possible kaya, Senator, na maimbitahan din itong mga law enforcement na sangkot din, possible sangkot din partner sa pagpapaalis din Pagpuslit, palabas ng bansa nitong si Mayor Guo. Lahat ng anggulo ay titignan namin kasama dito itong mga government agencies na ito. At para magbigay linaw kung paano nga nakatakas itong si Guo Huaping
ng hindi na mamalayan ng ating mga pamalaan. Ito ay para sa akin napaka-seryosong issue dahil magkakaroon ngayon ng lalakas ngayon ang loob ng mga kriminal na tumakas dahil alam nila kayang-kaya nilang palusutan ng ating pamalaan. Kaya importante sa amin to at dapat tignan itong butas na ito at kung gagawa ng mga batas para higpitan, no, gagawin natin yan. Pero wala pa po ba tayong Senator, na natutukoy na mga opisyal, particular sa immigration? May mga teorya kami pero i-reserve ko na lang pagdating sa pagdinig. Opo, sige po. Tabayanan na. Sa ibang issue, total, nandiyan na rin kayo, Senator, kay Kibuloy naman, ano ba sa tingin nyo? Maaresto rin ba? Nasa bansa pa ba? O gaya ni Mayor Guo, nakapuslit na rin? Hindi ko sigurado kung nandito pa siya, no? Dahil kung kaya nga tumakas ni Alice Guo ng Pilipinas, hindi imposible rin na siya rin ay tumakas. Kung matatanda natin, mayroon pang isang pugante, si Arnie Teves, yung pumatay sa governor ng Dumaguete ay nakatakas rin. No? Kaya yung pagtakas, hindi imposible na ngayon. Nakikita ko na napakadali. No? At simpleng-simple lang na umalis ng ating bansa. Kaya hindi rin magiging imposible na wala na siya dito sa ating bansa. Oo, nakakapagtaka din kasi, Nakakalungkot yung mga ganyang Nakakalungkot. Tama kayo. pagkakataon, Senator, imaginein mo, imbis na hindi nalalabas sa ibang bansa pa nahuli because nakapuslit na nga dito sa ating mga otoridad, no? Pero makikita rin natin na episyente rin yung ating pagko-coordinate sa ibang bansa. Right. Dapat rin makikita rin natin na importante yung bilis, no? Nakatakas nga sila, kagaya ni Go Huaping, pero Yes. dahil sa bilis at sa lawak ng coordination, Yan. nahuli rin. Kaya itong mga temporary setback rin to, eventually mahuhuli rin siya. Yun. Itong mga kaganapan nangyayari sa ating bansa, patunay ba to na, Senator, na may mga gusto talagang sumakop sa Pilipinas? Hindi ko masasabi ng tiyak yan, no? Dahil hindi pa namin nakikita yung ebidensya patungkol sa ganyan. Pero ang important, kung merong sakop na pag-uusapan, yung Pogo talagang balak na isakupin tayo. Yung pagtatayo lang ng Pogo Hub sa Bamban, sa Porac, at ngayon tuloy-tuloy pa rin nahuhuli yung ibang mga illegal scamming. Talagang kung mayroong isang organisasyon na gustong sumakop sa atin, ito yung Pogo. Pero ngayon, dahil nga nagsabi na ating Pangulo na bawal na ito, nakita ko na dahan-dahan din silang nalulusaw at umuwi sa kanilang mga bansa. Ayun, oo. At syempre, dahil na rin sa investigasyon at pagkilos din ng mga Senado, na nabubunyag itong mga illegal na aktibidad. Senator, posibleng impeachment case daw kay VP Sara. Your thoughts? Ayaw ko munang pag-usapan yan dahil napaka-politika yan. Ano? So, hindi pa namin, ako personally, hindi ko pinag-iisipan yan. Nakatutok muna tayo sa mga mahalagang bagay na nasa committee natin at yung mga ganitong investigasyon. Alright. Sa ngayon kasi ang nauuso talaga yung mga Pogo, pero Yun talaga ang yun talaga ang main issue ngayon. Pero na yan, pahupa na dahil Yes. Actually, Senator, meron talagang aminado mga netizens na talagang nabawasan yung mga text scam ngayon sa bansa dahil nga sa mabilis na aksyon ng administrasyong Marcos. Ano po yung recommendation nyo para mas lalong mapaigting ang seguridad dito sa ating bansa? Actually, yung text, nung nawala yung text, patunay yan na ang tina-target na ngayon ng mga Pogo, mga locals. In fact, may mga nakausap ako, ito, recently lang, may nakausap ako isang pamilya na mayroon pala silang isang kapamilya na naloko dahil dyan sa mga text na nakuha nila. 10 million din nakuha. Uy, nako. Linoko, pina-invest sa isang crypto scam. At 10 million ang nawala dito sa taong to. Kaya totoo yung itong pangloloko. Na minsan nakakatsamba yung pangloloko. Isang tsamba, 10 million. Kaya tiba-tiba na sila kaagad. Kaya nung binand na itong Pogo, maraming umuwi. Nabawasan ngayon yung mga text na nakukuha natin. Kaya
ako tuloy-tuloy yung aming pagbabantay para umalis na talaga dito. Tuluyan nang umalis ang Pogo sa ating bansa. At tuloy-tuloy yung amin na pagbabantay dito. At makakaasang at taong bayan na hindi kami hinto hanggang talagang mawala na yung Pogo, yung talagang operasyon nila dito sa ating bansa. Senator, one last from my end. Bilang kayo po ang pinuno ng Committee on Basic Education, ano po ba ang mga plano nyo pa o target na ipatupad po sa sektor ng edukasyon? Babaling tayo sa edukasyon. Malaki ang problema natin sa edukasyon. Makikita natin yung mga large-scale examinations tulad ng PISA at iba pa na napakababa yung ating grado pagdating sa reading, math, and science. At yun naman ang aming tinututukan dito sa Committee on Basic Education at sa Education Commission. At marami kaming reformang ginagawa, parang umangat yung antas at kalidad ng edukasyon natin. At ang importante dito, pag-graduate ng bata, ay may magandang trabaho siyang makukuha. At yun naman ang aming sinisigurado. Senator, meron lang akong itatanong na issue regarding sa education. May ilan kasi na nagsasabi na kulang daw yung mga guidance counselor natin sa bawat paaralan na isa rin sa makakatulong para mapaigting din yung maayos na ng education sa mga kabataan, ayun yung ugali, yung pag-uugali, personality nila, mental health nila, kung nakakaranas pa ba sila ng anxiety, para maiwasan din yung minsan din may bully din, natatanggap yung mga kabataan. Kamusta po ang pagtugon natin dito? May magandang balita ako. Malapit na maging batas yung bagong Basic Education Mental Health Law. Ito ay malapit na dahil BICAM level na kami. Okay. At tataasan ng sweldo ngayon ng mga guidance counselors. Pwede na rin kumuha ng mga psychologists para tumulong sa mga problema ng ating mga estudyante pagdating sa mental health. Magtatayo na rin ng mga care centers. Ito yung parang mental health center sa ating mga eskwelahan. Kaya papalawakin ngayon ang serbisyo na ibinibigay ng Department of Education pagdating sa mental health sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga care centers, pagtataas ng sweldo at pagkukuha pa ng maraming mga kawani na pwedeng tumulong sa pagsugpo ng mental health sa ating mga eskwelahan. Okay, masyadong kulang na tayo sa oras. May mga tanong pa. Pero maganda yung ibinahagi ni Senator lalo na itong Basic Education. Mental Health Law. Kailangan po ng lahat. Kung may karagdagan na lang ho tayong rekomendasyon, opinion, or panawagan sa pamahalaan at syempre para masiguro din yung pag-asa ng taong bayan. Go ahead, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat sa taong bayan dahil sila ang naging dahilan kung bakit na-ban na ang Pogo sa ating bansa. Sila yung sabi nga ng ating Pangulo na narinig niya ang boses ng taong bayan sa mga problema tungkol sa Pogo at sa mga krimen na ginagawa nito. At dahil sa boses ng taong bayan, na-ban ang Pogo sa ating bansa. At yun naman ang aming sinisigurado ngayon dahil nagbigay ng time frame ang ating Pangulo na hanggang katapusan ng taon. At yun ang sinisigurado natin na dating ng katapusan, talagang buradong-burado na ang Pogo sa ating bansa. Yan ang pag-asa ng talaga. Salamat po, Senator, sa pagkakataon. Thank you. Happy weekend po. Ingat po kayo. Happy weekend. Ingat po, okay.